Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. 10 years ka nang nagbabayad ng Shakai Hoken sa Japan. Lump sum ba o monthly pension? Maraming Pilipino nagtatrabaho sa Japan ng maraming taon at regular na kinakaltasan ng Shakai Hoken sa kanilang sahod. Pero alam ba natin kung ano ang mangyayari sa mga hulog na ito kapag umalis na tayo sa Japan? At higit sa lahat, kung 10 years ka nang naguhulog ng Shakai Hoken, mas mabuti bang kunin ang lump sum withdrawal payment o panatilihin ang pension para makatanggap ng monthly pension sa hinaharap? Ano ba ang Shakai Hoken? Ang Shakai Hoken ay social insurance system para sa mga eligible na empleyado sa Japan. Kasama rito ang health insurance at Kosei Nenkin o Employees Pension Insurance. Ang Kosei Nenkin ang mahalaga kapag pinag-uusapan natin ang pension. Hindi lahat ng kinakaltas sa Shakai Hoken ay pension contribution. Kaya pag sinabing 10 years akong nag-Shakai Hoken, kailangan tignan ang actual pension record para malaman kung ilang buwan talaga ang qualifying period. Bakit napakahalaga ng 10 years? Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng mga OFW. Sa Japan, ang old age basic pension ay maaaring matanggap mula edad 65 kung ang kabubuang qualifying period sa Japanese pension system ay 10 years o higit pa. Kasama sa qualifying periods ang mga applicable periods sa national pension at employees pension insurance. Kaya kung ang isang Pilipino ay malapit ng umabot sa 10 taon ng qualifying pension coverage, hindi magandang basta isipin, aalis na ako ng Japan, kaya kukunin ko na lahat ng pension ko. Kailangan munang tignan kung ano ang magiging epekto nito sa future pension entitlement. Ano naman ang lump sum withdrawal payment? Ang tawag dito sa Japanese ay Datai Ichijikin. Ito ay isang one-time payment para sa mga foreigner na umaalis sa Japan at natutugunan ang mga kondisyon para sa lump sum withdrawal payment. Ayon sa Japan Pension Service, kailangang wala na kayong coverage sa Japanese pension system at ang application ay kailangang gawin sa loob ng 2 years mula nang umalis sa Japan, kasama ang iba pang eligibility requirements. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag marami kang hinulog, automatic na lahat ng contributions mo ay ibabalik sa iyo. May sariling formula at rules ang computation ng lump sum. Kaya kung 10 years ka na, mag-ingat sa desisyon. Halimbawa, kung ikaw ay nagsimula noong December 1, 2016, kung ang qualifying record mo ay umabot sa 120 months sa December 1, 2026, napakahalagang ipasuri muna ang pension record mo. Bakit? Dahil maaaring mayroon ka ng qualifying period para sa Japanese old age pension. At dahil Kosei Nenkin ang bahagi ng Shakai Hoken mo, maaari ka ring magkaroon ng old age employees pension bukod sa old age basic pension kapag natugunan ang requirements. Ano ang monthly pension? Ang monthly pension ay ibang konsepto sa lump sum. Hindi ito bagsakang payment. Kapag qualified ka na at umabot sa pensionable age, maaari kang makatanggap ng regular na pension payment. Para sa old age basic pension, ang normal starting age ay 65 years old. At para naman sa old age employees pension, maaaring magkaroon ng additional pension batay sa employees pension coverage at sa inyong pension record. Kaya ang tanong ay hindi lamang magkano ang makukuha kong lump sum. Mas magandang itanong, kung hindi ko kunin ang lump sum, magkano naman ang maaari kong matanggap na pension sa hinaharap?
Isang simpleng halimbawa, sabihin natin na may 2 taong parehong nagtatrabaho sa Japan. Ang person letter A, 5 years lang ang qualifying pension coverage. Ang person letter B, 10 years o 120 months na ang qualifying period. Magkaiba ang sitwasyon nila. Ang person letter A ay kailangan tignan kung qualified siya para sa lump sum withdrawal payment at kung ano ang iba pang requirements. Samantala, ang person letter B ay maaaring mayroon ng sapat na qualifying period para sa old age basic pension. Kaya hindi pwedeng pareho lang ang payo sa kanilang dalawa. Paano kung bumalik ka na sa Pilipinas? Ito ang magandang malaman ng mga Pilipino. May Japan-Philippine Social Security Agreement na nagkabisa noong August 1, 2018. May mga rules ang agreement tungkol sa coordination ng pension systems ng dalawang bansa. Sa ilang sitwasyon, maaaring makatulong ang Philippine coverage periods kapag kulang ang Japanese coverage period para sa qualification. At mahalaga rin kung nasa Pilipinas ka na at qualified ka para sa Japanese pension, may proseso para mag-apply ng Japanese pension benefits mula sa Pilipinas. May mga application forms mismo para sa mga taong naninirahan sa Pilipinas at nagki-claim ng Japanese old age pension. Kaya ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi nangangahulugan na automatic nang nawawala ang posibilidad na makatanggap ng Japanese pension. Kaya, ano ang dapat gawin ng isang OFW? Kung malapit ka nang umabot ng 10 years sa Shakai Hoken, huwag agad magdesisyon. Una, alamin ang exact number of qualifying months mo sa Japan Pension Service. Pangalawa, alamin kung qualified ka na para sa old age pension. Pangatlo, magpa-estimate kung magkano ang magiging monthly pension mo kapag umabot ka sa 65. At pang-apat, saka mo ikumpara sa posibleng lump sum withdrawal payment. Dahil maaaring mas magandang desisyon ang isang regular na pensyon sa hinaharap kaysa sa isang bagsakang payment ngayon. Pero depende pa rin ito sa iyong edad, pension record, salary history, at plano kung mananatili ka ba sa Japan o uuwi sa Pilipinas. Para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan, huwag nating isipin na pera ko yan kaya kukunin ko lahat. Ang pension system ay hindi simpleng savings account. May qualification rules, computation rules at requirements. At kapag malapit ka nang umabot sa 10 years, mas lalong mahalagang alamin muna ang tunay na laman ng iyong pension record bago gumawa ng malaking desisyon. Huling paalala, kung ikaw ay 9 years, 10 years o 15 years o higit pa na naguhulog sa Shakai Hoken, huwag mong sayangin ang pagkakataong malaman kung ano talaga ang magiging pension mo. Dahil ang tanong ay hindi lang magkano ang makukuha ko ngayon, ang mas mahalagang tanong ay magkano ang maaari kong matanggap buwan-buwan sa hinaharap. Lalo na para sa mga OFW na matagal na nagtatrabaho sa Japan, magandang desisyon ang ginagawa ng may sapat na impormasyon. Bago kumuha ng lump sum, ipasuri muna ang iyong Nenkin record. Dahil minsan, ang perang akala natin ay magandang kunin ng isang bagsakan ay maaaring may mas malaking halaga kapag naging regular na pensyon sa hinaharap. Alamin muna, ikumpara muna, at saka magdesisyon. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto ay laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay.
Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.